Kamusta? All good. Super good. Super good naman. Ayan yung pick up! Sapakin natin. Sorry, ano? Mamakibak. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Well, tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka doon na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Tignan ko nila. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol doon sa isang lady motovlog rider na nag-viral doon sa Zambales. At syempre pa kinasangkutan ito ng isang pick-up na sasakyan. Pero bago natin panoorin yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At sana po ay madaptan kayo ng maganda, nasa mabuting kalagayan. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, ang pag-uusapan natin ay tungkol doon sa nag-viral na lady rider, motovlog. So, ibig sabihin, vlogger po ito. Panoorin natin ng sabay-sabay ang video na ito at paalala lang po sa lahat ng mga riders. Huwag po masyadong kagaya ngayon, napakainit po talaga ng panahon. Huwag po nating pairalin yung ating init ng ulo. Pero yung iba naman kasi, hindi yan maiwasan. Depende po yan sa sitwasyon at pagkakataon. Sa totoo lang, madali lang po magsabi na huwag kang maging mainit sa kalsada. Pero depende po sa sitwasyon. Pag ikaw na po yung nandun talaga, nasuong ka na po sa ganong mga pangyayari, talagang hindi mo maiwasan. Natataas yung temperatura ng iyong dugo. Kaya ito po yung dapat nating iwasan. Lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon na napakainit po talaga ng panahon ngayon. Saan ka man, dumako, napakainit po. Ito po. Kaya panoorin natin sabay-sabay bago tayo mamaya mag-react sa video na ito. Pasok na natin ang video. This truck has been hurting lanes without checking his surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights like you're supposed to pay for it, like subscription. Kamusta? All good. Super good. Super good naman. Ayan yung pick up! Sapakin natin. Sorry, ano? Mamakibak. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Well, tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka doon na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Tignan ko nila. Mga ganyang kata. Sira ulo. Wala. Pwede mo ang fucking plate number yan. Sorry po. Mais ka. Marami ko yung pangit ng pick up. Bitches. Sa napanood nating video, madali na lang mag-decide sa atin kung sino talaga yung may mali. Kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, i-comment ninyo dyan sa baba kung sino ba talaga yung may mali. Pero ito, opinion ko ito, para sa akin ito, magkakaiba tayo ng opinion dito. Depende na yan sa pagkapanood ninyo sa video, pagkaintindi ninyo. Pero ako bilang isang rider at driver din, ito lang masasabi ko. Doon sa pangyayari, hindi naman masyadong mabilis yung pick up sapagkat ito ay rough road. Lubak-lubak po ito. At syempre, yung lady rider nasa likod. Ngayon, salita siya ng salita, tapos nag-attempt siyang overtake. Nagkataon naman na itong si pick up medyo napapihit ng konti sa kanan.
Kaya doon medyo parang naipit siya yung lady rider. Kaya doon siya sumama ang loob at sa galit niya, syempre, nag-dirty finger. Ang pinagtataka ko lang dito, kababaeng tao nito, nagdi-dirty finger. Kadalasan po kasi ginagawa lang ito ng mga lalaki. Pero ito, kababaeng tao, ginawa niya yon. Ibig sabihin, parang mayroon itong pinagmamalaki. Sa akin lang ito, opinion ko lang ito. Pero ganun pa man, pagdating doon sa medyo, di natin masabi kung mga ilang metro, huminto at inabangan nila yung pick-up na dumaan. At bago pa dumaan, akala niya siguro papayag yung mga kasama niya. Buti na lang po at pasalamat tayo yung mga kasama niyang mga lalaki hindi umayon doon sa kanyang kagustuhan. At ito na nga, dumating na yung pick-up at bumaba na yung si mamang driver. Kinumpronta siya, tinanong siya kung bakit nagkaganon, bakit niya ginawa yon. Imbis na magpakumbaba itong si lady rider, siya pa yung galit na galit. Napansin niyo sa mga salita niya, nilalait niya pa nga eh. Di ba? Hindi naman, wala namang masamang balak yung driver ng ng pick up, kaya umalis na lang. 'Di ba? Kasi buti na lang may kasama nga silang lalaki doon. Ito, yun na lalaki mismo humingi ng paumanhin. Kaya umalis na yung pick up, sa madaling salita nakawala na siya ron. Ang problema, patuloy pa rin sa pagsasalita itong lady rider. Napansin niyo sa video, 'di ba? Nilait niya pa yung sasakyan ng tao. May attitude itong si lady rider. Kasi syempre naisip niya babae siya, malakas ang loob niya at may mga kasama siyang mga lalaki. Yun ang mahirap doon kasi mapapahamak yung mga kasamahan mo pag ganito ang kasama mo. Buti na lang, nasa tamang timpla yung mga kalalakihan na kasama niya. Diba? Ang problema ngayon, syempre, vlog niya ito, akala niya siguro, yung tao, yung masa, papanig sa kanya. Kasi nga, muntika na siya. Yun ang maling akala niya. Ayun, kaya nag-viral ito dahil umani ng maraming bash. Na-bash ito sa comment section, talaga ang dami. Kaya umani ito ng 11 million views in just one day. Sumikat siya. Pero problema dito, ang pagsikat niya hindi maganda. Pero huwag kayong mag-alala at mapapanood din natin dito sa video na ito yung kanyang public apology. Bakit siya nag-apology? Kasi, siyempre, naramdaman niya na siguro kumalma na yung mga pangyayari at pagkakataon at siyempre, yung mga comments na nababasa niya, galit na talaga ang tao sa kanya. Na ang akala niya, papanigan siya. So, ang nangyari, nagsorry. Pinuntahan nila doon sa trabaho mismo nung driver ng pick-up, pero hindi nila naabutan doon kasi gusto nga nila mag-sorry sana ng personal. Wala silang magawa kundi nag-public apology. Ang problema naman ito, nag-public apology na yung tao, hindi pa rin tanggap ng mga netizen. Kasi nga daw, yung reaction na mukha niya, kasi nga daw sabi nila, pag nagsusuri ka, dapat seryoso ka. Dapat siya na siguro, haluan ng iyak, luha, mag-sorry ka na rin lang, tutuhanin mo na, di ba? Ang problema, alam mo naman itong mga netizen, talagang ang utak nito magagaling. Sa facial expression, hindi nila tanggap yung pagsusori. Kasi nga raw, baka raw content lang ito, for the views lang ito, yun ang kanila namang pananaw. Ganun pa man, nagsorry na yung tao, nabas uli. Diba? Ito yung mahirap dito, ito yung masaklap dito, at marami nang nababanggit, marami nang nadidikit na mga pangalan ang dahil sa nangyaring ito. Ibig sabihin, may mga politician daw. Syempre, kasi wala naman na nakalagay dyan. Ngayon, ito yung masasabi ko dito sa mga riders, lalo-lalo na itong sa panahon na ngayon, gaya ng sinasabi, ulit-ulit na sinasabi, wag na po tayong hayaan nyo na, tapos na sana yun wag na. Kasi nasa huli lagi yung pagsisisi. Hindi naman kawalan sa'yo, di ba? Pagka, siyempre, kagaya ng sinasabi ko nga, sa sarili ko din, minsan nangyayaring ganyan, pero pumikit ka na lang. Ipikit mo na lang yung mata mo at manalangin ka, tapos na yun. At least, wag ka lang saktan. Yun lang yun. Para naman sa mga nagpo-4-wheels, dahan-dahan lang din tayo. Pero sa totoo lang, ang mas agresibo po, itong mga motorcycle, mga riders natin. Mga riders paalala ito sa inyo, huwag po maging agresibo. Yung iba, naka-stop ka ng gano'n, style nito, naka-stop ka na. Biglang, sisingit yan, nandiyan sa harapan mo. Biglang mag-go. Paano pagka inisip mo mag-utos na late siya ng abante? Di, crack. Gano'n ang mangyayari. Diba? Paalala sa ating lahat naman tayo dito,
Siyempre makakarelate nito yung mga riders lalo na. At siyempre yung mga driver din na nagmamaneho ng 4 wheels or 2 wheels pa dyan. Lahat tayo dapat maging responsable pagdating sa kalsada. Kaya nga sabi nila, share the road. Pero yung iba naman kasi, kinakain na. Yung daanan mo na nga, kakainin pa. Hindi na share the road yun. Diba? Akin na ang road. With that, maraming salamat po sa lahat ng mga supportan ninyo. Siyempre sa lahat ng mga subscribers natin. Marami po tayong mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre pa, huwag nyo pong kalimutan. Pindutin yung kulay-kulay dyan. At syempre, patuloy niyo pong suportahan sana itong ating munting channel. At kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat. May nakalimutan pala ako. Huwag kalimutan na. Marapit na ha. Ano na ngayon? May 3 na ngayon. So, 9 days na lang. 9 days to go. Number 38 sa baluta. Rodante Marcoleta. May pag-asa pa. Pilipinas!